kasal, magkawa kayo ng naman, ipahayag inyong intensyon magpakasal sa harap ng hukumang ito. Rachel, tinatanggap mo ba si Alberto bilang iyong asawa sa ayon sa seremonyang sibil nito? Yes po. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili kay Alberto bilang kanyang asawa? Tinatanggap mo ba pag binigay mo yung sarili mo? Baka magtanong kayo, ha? Okay? Tinatanggap mo ba si Alberto bilang iyong asawa? Opo. Ikaw naman, Alberto. Tinatanggap mo ba si Rachel bilang iyong may bahay? Apo. Sangayon sa seremonyang sibil nito? Apo. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Rachel bilang kanyang asawa? Apo. So, dalawa kayo magbibigay ng sarili. Pag yung isa, hindi magbigay ng sarili niya, anong nangyayari? Rape. Rape. Yung nangyayari. Ha? Kailangan dalawa. Ha? Pag ayaw ng isa, ayaw. Ha? Okay? Tinatanggap ko ba si Rachel bilang iyong asawa? Oo. Okay. So may kasunduan na tayo. Ano, meron na tayo? Meron na tayo. Dalawa. Ito ba ang araw na pa? Anong araw na yun? Wednesday, Oris po. April 22, 26. So sa number, ano yun? 04, 22, 2026. okay, bukas kaya maalala mo, 04. Alam mo kung number niya? Oo. Sige nga. 756, Ang tagal mo. At least kabisado. Ito mo na sa phone book. Nalagay mo na. Darling. Ha? Hirap tandaan ng number, di ba? Kaya ang date at number eh. 80422. Maski nga yung mga engineer na magaling sa math. Nagpo-contribute, di ba? Para makapasa sa board. Di ba? Okay, so, pero mahalaga yun. Ha? Anong palagay mo, 1 year from now, Rachel, at ginising ka ni Alberto. Pero ikaw, nagtutulog-tulugan ka. Alam mo, gising na na dahil may hinihintay ka eh. Ang araw na yan. Sasabihin si Alberto. Kaya ang pagbungat sa iyo, pag gising sila, papasok na ka sa akin. Hindi sasabihin, happy anniversary, my love. Papasok na ako. Hindi sabihin, ano gagawin mo sa akin? Nakalaga pala yan, ang anniversary niya. Mabilis. Bakit? Hindi pa talaga sa magluluto, kakain tayo. So, dapat matandaan natin, di ba? Mga mahalagang date ng ating na mahalaga sa atin. Mga date na mahalaga sa buhay natin. Ikaw, kailan ka ng date pinanganak? Petan mo, ang galing mo. Matandaan mo eh, di ba? Mahalaga yan eh, dahil mamaya mayroon po tumawag sa'yo sa bangko mo. No? Tumawag ka sa bangko mo. Ang gusto ko malaman kung may nag-withdraw sa account ko. Ha? O sige ho, para malaman ko kayo yan. Ano ang pangalan ng nanay mo? Ano ang birthday mo? Di ba tinatanong ko? Pag hindi mo alam birthday mo, ipapapalit ka dito. Ha? So, paano natin mapapasiguro? Maalala natin yung mga date na mahalaga sa atin. Kaya ang birthday. Diba? Christmas party. Christmas day, alam mo? Bakit? Ano napapansin mo ko kasi? Kumakat kasi Maria. Okay, nakakita ka ng mga parol, no? Kahit busy ka, bakit may parol ko? Uy, mas ko pa ko na yun.
Diba? So, nakakita tayo ng mga bagay na madaling matanda. Nagpapaalala. Kasi ipigil natin, ano yung itsura ng paruma. Pero, ano yung itsura ng November 22, 04-22, 2026. Hindi, imagine mo, nakaparong ka, pero nakasuot ko ngayon. So, kailangan natin ng mga simbolo, no? Kagaya ng parol. Pag birthday, ano ang simbolo ng birthday? Birthday cake, di ba? Pag Valentine's Day. Ano yun? Naka-wraps na Flowers. Valentine's Day. So, ano yun yung pag kasama? Flower. Oh. Gusto lang natin nakakalaga. So meron din tayong simbolo para sa kasal, para maalala natin na kasal mo pa na tayo. So, baka mabangga ka dyan, mauntog ka, nagkaroon ka ng baby. Nakita mo si ay, kasal na pala ako, kailangan mahanap ng asawa. Diba? Kasi siya magpapaalala lahat sa'yo ng mga nangyari sa'yo. Ano ang simbolo ng kasal? Bakit? Check. Ikaw ang bakit? Sa pulis ka na naman pala. Bakit ang singsingin na piling simbolo na mag-asawa? Kasal sila. Dahil sa hugis niya. Sa buhit na singsing. Bilog, Bilog, walang diba? hangganan. Pag sundan mo yung buhit ng singsing, Walang hangganan. Wala namang kuwang. May kuwang ba yung singsing nyo? Wala. Ha? Ay, hindi ko masusunod sa inyo. Ha? Buo yan, di ba? So, pagdating mo sa pinagmulan mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi ang sabi sa'yo, sundan mo yung buhit eh. Ay, kung sundan mo yung buhit ng sinturo mo, tingnan mo kung may wala ka sa sinturo. So, bakit? Pagdating ng dulo ng sinturo, tapos na ka. Diba? Pero yung singsing, sundan mo yung buhit, walang hanggan na siyang hinihingi ng mag-asawa. Ang walang hanggan pagmamahala tuloy-tuloy na. Ano na ang relasyon ng mag-asawa. Kaya ito na yung simbolo ng kasal na singsing. Okay, na yung singsing na rin pala. O sige, Alberto po rin yung singsing para kay Michelle. Habang sinusuto sa kanyang daliri, sabihin mo ang mga katagal nito. Sabihin mo sa kanyang mata. Rachel, nasabi mo, Annie? Pero gusto ko, Rachel. Annie. Rachel, Annie. Isuot mo ang singsing nito bilang tanda ng ating pagmamahal sa iyo. Bilang tanda ang ating pagmamahal sa iyo. Siyempre, tanda, yan ang tanda. Ano, magawa? Okay. Uli mo yung place. May place ka rin yun. Asak ka lang. Pag maluwag lang, pipisain natin yung place. Rachel, punin mo naman yung singsing para kay Alberto. At habang isinusuto sa kanyang daliri, sabihin mo sa mata niya, yan ang bintana ng puso. Alberto. Medyo malapit. Alberto. Isuot mo ang singsing nito bilang tanda ng ating pagmamahal sa iyo. Hindi ka naman yung magpusan niya. Kasi kahit saan ka, nasuot na yung singsing niya. Kasi ang rinig ko malambing. Tama. Yan. Ngayon na, yung Netflix na. Yung Itaas bahay, mo. ayun na mag-asawa, gusto niya, single na siya. Para hindi siya inaaswang ng mga lalaki. Kasi kung madalas siya nagbabara. Hindi mo mga bote. O kaya pumunta sa party, no? Suit-suit yun, ready green. Kahit hindi siya pikasal.
Sabi niya, ayaw niya may maaligid na lalaki. Ayaw mo na lalaki, kung nakita ng isising. Yung babae, yung sabi mo, pagtakot ka sa Diyos, alam mo naman, binabatay bihaya yung mag-isawa. Gusto mo bang kalaban ng Diyos? Yan. Sige, meron pa tayong isang simbolo ng kasal ito. Actually, mas mahalaga kasi practical ang value nito. Ito ang aras. May aras tayo. Meron ang aras tayo. Sa mga hindi dala ng aras. May kaya pa ba? Pero Kayo order wala kang pambayan. Hindi na pinukuha eh. Alright. So, ang aras kasi, ang kayamanan ng mga kasal. Yan usually yung pinag-aawayan na pag-asawa. Hindi yung aras, hindi yung kawalan ng kayamanan. Tanungin yung mga magulang mo, ano madalas yung pag-awayan? At pag wala kasi pera sa tatay, syempre yung diba? Sabi lang store, hindi mo naman pinintay ka sa akin ang kayamanan ng mag-asawa ay lahat ng kayamanan nila nang pumasok sila sa kasal at lahat ng kayamanan ng kanilang pupundan habang sila ay mag-asawa. So, kahapon may kotse ka, ngayon wala ka ng kotse. Bakit? Kasi yung kotse mo, pag-aari ni Alberto at ni Rachel. Hindi na pag-aari ni Alberto. Pag-aari na yun ni Alberto at Rachel. Ano kaibahan nun? Kahapon, pwede ibenta ni Alberto yung kanyang ari-arian. Pero siya, kotse. Benta niya. Sino mo mag-decide para kung gusto niya ibenta yun? Siya ang may-ari. Siya lang may-ari. Siya lang ang pangalan niya ng nakarehistro. Ngayon, hindi niya mag-ibenta yun nang wala pahintulot si Rachel. No? Kita mo pag pinasok mo? Ganon ka din, Rachel. Kung may lupa ka naman dito sa Marikina kahapon. No? Ngayon wala ka ng lupa. Yung lupang yun ang nangyari na ay si Rachel. Kung kahapon mo binenta yun, okay, gagawa ka lang ng deed of sale. Ikaw lang ang pipirma. Ngayon, subukan mo yung benta kung mabibenta mo sa pamamagitan mo lang ng sinupirma. Hindi na. Yan, yun ang kayamanan. Ngayon, pagkatapos yung mga kasal, ano man ang kitahan, sino nagtatrabaho sa inyo? Lahat ang kitahan mong sweldo, pagtanggap mo na sweldo, aba, parang nagtrabaho sila dito, hindi mo lang nagtrabaho. Ibig sabihin yung sweldo, may share ko si Alberto siguro, hindi siya. Kita. Hindi. Pag nagsugal siya, nanalo siya ng loto, yung napanalunan niya sa inyong dalawa, hindi lang sa kanya. So, ano mang kayamanan na makamit yung dalawa, sa pagod, sa swerte, sa dugo, pawis, kayamanan ninyo, dalawa, at wala pwedeng masabi na ako, wala ka pa kayo sa pera, wala siya sa gusto kong gusto siya. Bakit? Kasi nagtatrabaho. Ako kumita na ito. Ako sinerte. Pareho kayo na. Siyempre, dahil dalawang puro kayo, dalawang tao kayo, magulo kung dalawa ang mga. So, meron, under sa batas, kung may pagtatalo, kung may posisyon sa ang administrator pala ng yung property is lalaki. Pero kung higwaan kayo, may pagtatalo kayo, pwedeng dibulog yung babae sa kote para pigilin yung mga desisyon mo na hindi benepisyo sa inyong pag-usapan. Okay? Sige. Kunin mo, Alberto, itong ating aras. At i-alay ito sa palad ni Rachel, no? Pwede simpulisyon na, no? Kasi pwede yung babae o lalaki na yung nakakita.
Ngayon, hindi na maliwanag kung sino ang yung video na patuloy ka. Okay? Sabihin mo, ang mga kategory ko. Rachel, binibigay ko sa iyo, parang masama mo. Ilang bin siguro, binibigay ko sa iyo, ang aras na ito, at nangangako akong magsisikap, at magtatrabaho para sa iyo at ating magiging pamilya. para sa iyo at sa ating magiging pamilya. Ano magiging sagot mo, Rachel? Sabi mo, tinatanggap ko. Tinatanggap. Yan. So, sabi mo. Ano nakikita mo sa loob mo? Ano lang? Yung ATM niya gano'n, di ba? Sabi mo, susunod ha? Kasama yung ATM, ha? Okay? Sige. Palakpakan natin. Okay. So, bago po i-hayat o i-announce na kayo mag-asawa na, kayo ba may hinandang pangako sa isa't isa? Yung vows. Marriage, mauna ka na. Sabi niya. Yan, naunawa mo na kung dapat gawin ng mga asawa. Sumunod sa asawa. Mauna ka ngayon. Ano yung pangako sa iyo? Sa iyo ako. Ikaw lang mamahalin ko. Nirecord niyo ba? Yes. Nirecord niyo. Sabi niya, wala Record. siyang mamahalin. Iba, kundi Si Rachel lang. I-record mo at bigyan niya ng copy sa Rachel, ha? I-store mo sa cellphone mo. Ikaw naman, Rachel, ano pangako mo kay Alberto? Mahal, naman, iba, halagaan kita, magsisimula ka, mamahal, Basta. Kaya Sabado Linggo. Araw-araw, no? So, ba't umiyak ka? Natuwa lang. Nangako mo yan. Iwan na yan, ha? Sige. Pakalatin mo na lang. Harap kayo dito. May similar message ako sa inyo sa mga sinabi niya, no? Pero medyo, no? Yung mga panahon na, yan, kung buhay natin mayaman, walang problema, no? Kung nasa idin tayo, walang magtatrabaho, ha? Walang problema. Ang pinakamahirap ng problema, lalo na kapag may pangako ka, nasa sitwasyon ka na napakahirap, no? At hindi kinabangit. Ha? So, ito yung parang kayo na pagin kayo sa mga subok ng buhay ng asawa. Sabihin ko ito na sabay, ha? Nawa kami ay maging isang puso, Kami maging isang puso, isang kaluluwa, isang kaluluwa, mula sa araw na ito, mula sa araw na ito, sa kasiyahan man o sa kalungkutan, kasiyahan man o sa kalungkutan, maging sa kahirapan man o karangyaan, maging sa kahirapan man o karamihan, maging sa kalusugan man o sa karamdaman, maging sa kalusugan man o karamdaman, kamatayan lang ang nagihiwalay sa ating dalawa. kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa. Yan, dapat nandito yung pangako na yan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Lalo na yung mga yung bansa kahit kalungkutan, di ba? Kasi yan, yung mga pagkita na yan. Sa kahirapan, sa karamdaman, no? Tunay na kayo ng isa. Okay, so ako, sa pamamagitan ng seremonya nito at sa Republika ng Pilipinas, pinatawagan ng lahat na nandito kayo bilang saksi sa kasal na ito. Ako ang nagsasabi, ang dalawang ko ay kasal na. Kaya parapakan natin ang bago mag-asawa. Nung
Congratulations. Kaya ang tradisyon, sabi dapat daw sa kasal, ang tradisyon, yung luma, meron din yung bago, di ba? So ito ay pang luma na tradisyon. So sa ating mudyan, the groom may kiss the Bride. Go! Ay, nakalimutan ko pala sa ulit ito. Ulit pala, ulit. Parang buwatan maganda na nagtatago ng alaala ng araw na to. Oras. Maglalapat ang inyong mga labi sa coronation na to sa loob ng 5 minuto. 5 minuto, ha? Nakita mo yun, naghali ka kayo parang nasa 5 seconds lang. Kailangan 5 minutes. Ha? So, 10 beses ang tagal. Okay? The groom may kiss the bride. Go! Okay, kapit. Hanggang gabi. Okay, palakpakan natin. Yay! Congratulations. Harap kayong dalawa. 1, 2, 3. Harap kayong dalawa, bro. Upo muna kayong dalawa. Ayun, tawagan natin yung mga saksi natin. Okay, so upo kayo sa mga kabilang narasin yung dalawa. May katibayan kayo. Pero siya tayo mga kasal. Okay, ang pangalawa. Hindi na, balikan mo yun. Pangalawa, okay, local civil registrar. Kasi doon kayo kumuha ng lisensya. Hindi ko alam kung nagamit yung lisensya. Okay? Yung pangatlo, iiwan din natin sa local civil registrar. No? At sila naman ang magbibigay sa PSA, Philippines Statistics Authority. Dati ang tawag dyan ay NSO. NSO. So kahit saan kayo mamuhay, kahit sa ibang parte ng Pilipinas, kung may kailangan nyo, lalo na sa trabaho, kung ang mga anak nyo, kung marriage contract, ay pwede nyo kayo makakuha ng certified true copy sa anumang sangay na skill. Yung pang-apat sa akin. Ha? Okay, bago pa pumirma, gusto kong malaman. Ano na ba kung Alberto, anong pressure, anong kaibahan ng kasal sa simbahan sa hukom? Hindi, ikaw pressure. Ano ang kaibahan ng kasal sa simbahan sa kasal sa hukom? Ano? Hindi po yung sa simbahan po, may mas-mas. So, that's Mapaspasin yun. Mapaspasin kasi. Mapaspasin. Alam niya? Kasi dahil hukuman to, sa dulo, may sentensya. Pagkapirahan nyo na ito sa sentensyahan ko kayo. Ha? So, Lord, tulungan mo sila, tulungan sila, bago ng mga pangalan nila, para hindi sila kagulo po. Kaya ito yung magiging matanda kayo, ito yung dokumento ng mga lahat. Ha? Sige, dyan na lang, dyan lumapit ka lang sa lahat.